So, hello guys. Kiray here once again. Pasensya na, ngayon lang tayo makakapag-upload ng mga bagong videos natin kasi medyo busy tayo sa trabaho. Kasi meron tayong main job. Ito yung mga ganito, side hustle lang natin to. Straight to the point, bali, itong video na to is para ito sa mga newbie, no, na bago pa sa piso wifi or may piso wifi na pero hindi pa nakatry na mga mag-extend ng mga coin slot using sa vendors natin. Okay? So, by the way, bear with me, no? Okay? Kasi wala akong cellphone holder or camera holder. Kaya medyo shaky yung video natin. Well, anyway, guys, focus ko to yung tinatawag nating tinatawag kong hybrid sub-vendo. So, yung sub-vendo natin na ito, tinawag siyang hybrid kasi pwede siyang gamitin as wireless sub-vendo at pwede siyang gamitin as LAN-based sub-vendo. Either, no? Kung wireless or LAN-based, hindi siya pwedeng pagsabayin. Okay? So, may mga area kasi, based sa experience ko, may mga area na kailangan natin mag-wireless sa vendo or may mga area din na syempre kailangan natin mag LAN-based. Okay? Pagdating naman sa custom board natin, ako mismo yung gumagawa nito. Okay, galing sa meron akong example, blank na board, okay? Assembling ko to hanggang sa maganing ganito na, tapos hanggang sa ma-finish na yung product nito na. Okay, wala pa siya sa Shopee guys kasi medyo maraming hinihingi na requirement sa Shopee kaya wala pa. Okay, through JNT or LBC lang po tayo. Okay, but soon, baka meron na tayong Shopee. Anyway, so sa mga baguhan, ay yung mga client natin, marami nang naka-order nito, lalo-lalo na si Sir Poktay ng Davao City. Halos lahat ng mga subs niya galing sa akin, hindi na mabilang. Sir, shout out Sir Poktay. Tsaka sa mga other clients ko na maramihan din mag-order kaya nasa-short lagi ako ng gawa kasi bultuhan yung kuha nila sa akin. So ako lang yung gumagawa. Kaya yun. Well anyway, tuturo ko sa inyo paano i-set up itong hybrid na sub-vendo natin. Okay? Kasi may mga clients ako na medyo bago pa sa pag-extend ng mga vendors nila using sa vendors. Kaya ginawa ko itong tutorial na to para mag-guide sila. Okay? So, by the way guys, yung kit natin, ito, bali, kung ito na siya, meron na siyang Nodemco, tsaka LAN module, tapos naka-program na. Ang price nito is nasa 900 plus. Okay? Napakamura na talaga. Okay, 900 plus lang po ito. Baka may mga coin slot kayo dyan na pwede pang magamit or power supply. So, ito lang yung bibili nyo sa akin. Naka-program na po yan with Piso-Pi firmware. Okay? Pero kung example lang, meron na kayong Nodemco dyan, meron na kayong LAN module, pwede na lang yung custom board na lang yung bibili nyo sa akin. Okay? Magkano to? 385 lang po to. Okay? Yung board natin. 385 lang po. So, PM lang kayo kung sinong gustong mag-order para ma-line up na po yung mga orders niya. Okay? So, yun. Sisimulan ko sa pag-activate ng vendo. Actually, meron ako naka-set up dito. May coin slot na, may blinkers na. Tapos, ito, naka-set up na yung itong hybrid natin. Okay? So, ang gagamitin ko dito is LAN base. Okay? Meron tayong LAN cable tsaka power supply. Dalawang cable yung kailangan dito. Ito lang. Yung LAN cable nyo, saksak nyo lang dyan. Yan. By the way guys, sa experience lang, medyo sensitive itong mga ganito. Okay, wait lang saksak lang. Yan. Before nyo bunutin or i-plug ang LAN cable natin, dapat hindi pa naka-power yung board natin. Okay? Kasi medyo may experience ako, hindi ko rin alam bakit nakukurap or minsan may problema. No? Pag once nakasaksak tapos bubunutin mo itong mga ganito. Kahit anong
Yun yung problema nila. Well, anyway, basta tip ko sa inyo, pag tatanggalin nyo lang cable or ipa-plug nyo lang cable dito sa module natin, dapat naka-off muna. Okay? Then after that, sasaksak na natin tong, mag-isa lang kasi ako, yung power. Wait lang. Wait. Ayan, umilaw na. So, tapos, pag okay na yan, yan lang. Bali, by the way, yung kwan, may nagtanong kasi sa akin isang client, saan papunta itong cable na to, di ba? Kahit na basic, meron talagang bago pa talaga. Kaya, ginagawa ko tong video na to para mag-guide yung mga client na baguhan natin, bagong client natin. So, ito sir, yung LAN cable natin is papunta ito sa network switch nyo or sa AP, no, port ng sa bendo nyo, ay este ng VLAN, kung naka-VLAN kayo, kasi ito ISP, ito sa board natin naka-VLAN, tapos itong tatlong ports is naka-AP yan, AP board. Excuse me, na-aching pa, nabahing. So AP port ha, hindi may isang client kasi na na nalilito siya sa mga, kasi parehas lang daw. Kasi ganito sir, ito internet to, ito sa board natin RPI, OPI or mini PC. Tapos yung remaining ports, okay, para yan sa mga AP. Kung saan nyo sinasaksak yung AP nyo, doon nyo isasaksak din yung cable ng sa bendo nyo. Okay guys? So yun ha. Basta kung saan nakasaksak yung mga access point nyo, okay, LAN cable ng mga access point nyo, doon yung isasaksak yung pa-plug yung sa bendo natin na LAN base. Okay? So yan lang. So again, by example, tatanggalin natin yung cable, wag nyo nang tatanggalin na nakaandar. Okay, tanggalin muna yung power, tapos naka-off na, that's the time na tatanggalin natin yung LAN cable natin. Okay? Kung ibabalik din, same way, i-plug mo muna yung LAN cable before nyo i-power yung module natin. Okay? To avoid problem. Kasi may na-experience akong mahiwagang problema. Hindi ko matanto bakit ganon. So, yung ginagawa ko, ganito. Laging huli si power. Okay. Ayan. So, pag dumating dyan sa inyo, lagay kayo LAN cable, lagay nyo dun sa AP port ng mga network switch nyo or may VLAN device kayo, basta AP port ha, klaro ha, AP port. Then, pag nalagay na yung cable, nalagay na din dito, so that's the time na i-power nyo. Okay na? So, pag once na power na, punta kayo sa bendo nyo. Okay, pagkatapos yung ma-plug itong LAN cable tsaka power, okay, automatic naman pag once naka-LAN base ka guys, okay, sa mga naka-experience na, pero sa mga newbie, pag once naka-LAN base ka, automatic na i-detect ng server ni Pisofy ang LAN base na sa bendo natin. So, punta tayo sa dashboard, tapos punta tayo sa Windows. Ayan. At saka, yan, automatic siya lalabas dyan. Pero yung sa mga wireless na setup is mamanual nyo pa i-add yung sa bendo. So, meron pa siyang parang portal na lalabas, tapos configure mo doon. Okay, sa mga experience na alam na nila yon. Sa mga newbie, bali, meron ka pang steps na i-fill in para mapunta siya dito sa server natin. Okay? Pero pag naka-LAN base ka, automatic dediretso siya dito. Okay? So again, kung galing ka sa dashboard, ito yung dashboard natin. Yan. Punta lang kayo sa Windows. Okay? Pag naka-andar na yung LAN module natin or yung sa bendo natin na LAN base, automatic i-detect niya yan. So pag once na-detect na, kung nakita nyo, naka-black pa, okay, parang naka-blacken or gray pa yung sa bendo natin. Ibig sabihin, hindi pa yan active. Okay? So, ang gagawin natin, first thing to do is, wait, medyo blur yan. Punta kayo sa edit muna, edit. Then, edit, lalabas ito.
Okay? Order number, kung isa pa lang yung sub-vendor nyo, pwede 0. Ilagay. Then, sa pangalawang sub-vendor nyo, pwede nyo palitan yan ng 1. Okay? Wag 0. Dapat 1. Okay? So, since isa pa yung sub-vendor natin, 0 lang muna. Okay? Then, sub-vendor name, for example, kung anong pangalan ng pupunta kayo, maglalagay kayo ng sub-vendor dun sa kapitbahay nyo. Ang pangalan niya, Adan. So, lagay nyo, Adan. Adan lang. Hindi na, wag mo nang lagyan ng Adan, tapos sub-vendor. Adan lang. Kung anong pangalan ng tao na paglalagyan mo ng sub-vendor, yun yung ilagay mo. Para din, malaman ng mga clients kung kaninong sub-vendor yun. Okay? Then, dito sa description, okay, share ko na lang sa inyo. Yung ginagawa ko dito, ini-erase ko yan. Okay? Pag isa lang, walang nakalagay. Pero pag dalawa, tatlo, apat, yung sub-vendor nyo, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng 3 dash. Okay? Para lang may separator pagdating dun sa portal. Later, makikita natin. Okay? So, kung isa lang yung sub-vendor nyo, pwedeng walang description na nakalagay. Blanco, okay na yan. Pero kung sabi ko nga, more than one, pwede yung maglagay ng 3 dash para serve as separator lang ng mga pangalan. Hindi magdikit-dikit yung mga pangalan pagdating sa portal. Okay? Meron silang separator. Then, sa interface, syempre, sa main vendor natin, then, status, naka-disable pa. So, bubuhayin na natin yung sa vendor natin. Enable, then, click natin yung save. Save. Mahilap talaga pag ikaw lang isa. Then, okay. Ayan. So, nakita nyo, nawala na yung black. Ibig sabihin, activated na yung sub-vendor natin. Then, after that, pag once natapos na tayo dito sa edit, okay, blur, tapos sa edit, punta tayo sa configure. Okay. Sa configure, ganito. Okay, yung module natin, ito, nakaset ito sa D1 tsaka D8. So, yung D1 natin is para ito sa coin slot signal, para mag-credit. Tapos, dito sa coin slot enable, para umilaw yung ating coin slot pag mag-insert coin. Okay, papalitan natin ng D8. Ang naka-default is D4. Edit lang natin. Tapos, palitan natin dito ng D8. Ayan. Then, save. Okay. Okay. Pag okay na, click apply lang para ma-refresh. I mean, ma-activate. Yan, okay na. Then, punta tayo sa portal natin. Ayan, ito na yung portal. Di ba wala pa? So, refresh lang natin. Lalabas yung insert coin. Ayun, insert coin na. Okay, now. So, pwede natin i-testing. Yan. Insert coin. Diba? Yung pangalan, Adan. Okay. So, nag-fast blink na yung LED natin. Ibig sabihin, naka-on na yung coin slot natin. Mag-uhulog tayo ng 20. Example. Anyway guys, bali naputol yung video kasi hindi nakaipit masyado yung jig ko. Eto, ginawa ko tong jig kasi para pang testing ng mga tapos na board, para hindi na ako yung gagamit ng screw para ipitin yung wire. Bali gumawa lang ako ng sariling jig ko using this clip. Tapos gumawa ko ng jig yan para pag testing ako, iipit-ipitin ko na lang siya. Okay, well anyway, proceed tayo. Maghulog tayo ng 30 pesos. Ayan, i-insert coin tayo. Okay, yan, pangalan niya Adan. So, nagbi-blink na yung coin LED natin. Ibig sabihin, buhay na yung coin slot natin. So, maghulog tayo ng 20 pesos. Okay, hulog na. 20 pesos. Ayan. Then, go online. Okay. So, yun lang. So, again, simple lang yung setup ng LAN base. Automatic, na-detect ng system natin yung vendor, 'di ba? At mas madali siyang i-configure compare sa wireless. Pero kung alam yung i-configure yung wireless, sisiw na lang tong LAN base. Okay. Sabi ko nga, reminder lang, pag once tatanggalin nyo tong LAN cable,
make it sure na tanggalin muna yung power before tanggalin or i-plug itong LAN cable to avoid further problem kasi based sa experience pero may problema pag inuuna ko itong tinatanggal. Okay guys, so yan, for more info i-PM nyo lang yung page ko or direct message na kayo sa akin, Kiray. Tapos yung page natin is Kiray Electronics. Ayan, ito yung page natin. Tapos sa YouTube natin, subscribe na lang kayo, follow na lang, support ng konti. 'Di ba? So, yun guys. Yan yung way paano i-install itong mga hybrid na sa vendor natin. Okay? So, salamat sa support at thank you sa lahat ninyo. Thank you guys.